Alam niyo ba ang score na ngayon? Ano na bang standing? Ano na bang standings ngayon? Kasi kanina, nakita ko tong balita na to. 5 killed in 24 hours sa Davao City! Gusto yata niyang talunan yung record ng tatay niya. 6,000 in 3 years. 7 na? 7? Oh my God! Late pa pala ako. Teka nga. Wait, tingnan natin. Hanapin ko yung 7 na. Kailangan updated tayo, John. Ayoko nga, may dagdag. 5 pala nung unang araw, tapos nagdagan ng 2. Agoy! Kaninang umaga kasi 5 lang siya. Ngayon, nagdagan ng 2. 2 more drug suspects dead. Ano ulit ang dahilan? Ano ba ito napatay? Nanlaban. Nanlaban daw eh. Kibuloy, manlaban ka please. Pag ikaw inaresto, manlaban ka, parang awa mo na. Langya. Armado daw kasi ng 38. Wait, pumutok ba yung 38? Yun ang tanong. Nasaan yung aresto? Ito yung problema dito, mga kutsero eh. Pinapatay nila yung mga witness eh. Pinapatay nila yung mga pwedeng maging mga whistleblower. Mga kutsero, ang record ni Digong 1,400 if I'm not mistaken sa Davao Death Squad. Sa Davao, pag nanlaban ka, patay. 4 days after Duterte warned drug dealers and users that they should leave the city or he would kill them, the Davao City Police Office recorded 7 suspects killed in police operations after they allegedly fought back. Laban. Alam nyo mga kutsero, sa akin, walang problema i-apprehend yung mga pusher. Apprehend natin yan. Hulihin natin yan. Diba? Let's prevent the spread of drugs, etc., etc. But, it doesn't give you the license to do this. Diba? Langya. Tsaka saan ka nakakita ng drug pusher? 38 lang ang karga. 38 lang talaga ang afford nyo. Drug pusher ka, 38 lang kaya mo. Ang liit-liit ang 38, ilan lang bala niya. Madami na yung 8. Di ba may chismis nga na si Digong daw talaga, yung Dutertes daw talaga yung drug lord of the drug lords dyan sa Davao. Chismis lang yun. I don't know. I don't know for sure. Kung merong version ng Pulboron video si Digong, yung version ba ng yung chismis na na hindi natin alam kung totoo o hindi. Yung mga walang basehang chismis. Yun daw na na sila daw yung drug lord of the drug lords ng Davao. But we're not sure. Hindi natin alam yun. Yun yung claim. Trillanes, if I'm not mistaken. I think it was Trillanes. And Matobato. And Las Cañas. Yung mga tao niya. So, yun. So, kaya yun. But we don't know. We don't know for sure. Teka, tingnan nga natin sa admin. Kamusta ba yung drug war ng admin? May sarili silang Facebook page eh. Kung hindi nyo pa napupuntahan yun. Kung gusto nyo ma-update sa sa drug war ng Pilipinas. Punta tayo dito sa PIDEA Top Stories. Yan. Press release, the new national anti-drug campaign under Bongbong Marcos. Okay. July 1, 2022 to December 31, 2023. Yung mga blue, yung nadagdagan, yung increase. Yung mga pula, yun yung decrease. Okay? So, anti-illegal drug operations conducted, mas konti nung July 1 hanggang December 31, 55,000 kumpara nung first year ni Digong, 80,000. Ito yung kasagsagan ng tokhang eh. Drug personalities arrested, 119 nung first year. Pero kasi to, naalala nyo to noon, merong kasi to may banta eh. May banta ng pagpatay na ito eh. Nung first year ni Digong, may banta ng pagpatayan kaya maraming sumuko. 75,000 na ngayon. Tapos, summary of government officials arrested. Dapat konti lang to. Dapat. Kasi mga officials to eh. Konti ang elected officials. Pero may huli talaga. May huli talaga. 61 ngayon kumpara nung panahon ni Digong. Mas konti rin ang uniform personnel. Mas konti yung mga police na nag-e-engage sa drugs. 44-35.
Government employees, medyo mas marami ngayon, 270. From July 1 to December 31. Wait lang! Akala ko ba, sabi ni Digong, kapag nakahuli daw ng government employee, tanggal agad. Ba't ang dami? 270. July 1 to December 31, 2023. So, ibig sabihin, ito yung huli nung panahon ni PBBM. So, we don't know, baka nag-umpisa to, panahon pa ni Digong. Or baka nakakalusot sila nung panahon ni Digong. Di ba? Hindi natin alam. Total children involved sa drug running, mas marami ngayon ng just 100 and a few. Tapos total number of dismantled clandestine laboratories and drug dens, mas marami ngayon. Mas marami ngayon na natanggal na drug den. Mas marami ngayon na nahuli. Kumpara nung panahon ng first year ni Digong, 210. Partida, mas active pa yung drug war nun. As in, kasi ang daming operation. So, 80,000. Tapos, ang naisara lang nila na drug den, 210 lang. Maliit. Maliit ito. Dami yung operations eh. Tapos, sa Marcos administration, 821. So in terms of percentage, mas malaki ang nahuli nitong panahon ni PBBM. 821. 55,000 operation. Dangerous drugs seized. Mas marami ngayon. Almost double. Mas marami ngayon. Cocaine, kumonti ang cocaine. Ecstasy, mas marami rin ecstasy huli ngayon. Mas efficient ang war on drugs ng Marcos. Dami kang huli. By kilogram yan. 4,000 kilograms. 2,000 kilograms ang shabu. Yung sa Duterte. Sa Marcos, 4,200. Cocaine. Mahal kasi ang cocaine eh. So, mas marami nung panahon ni Digong. Pero konti lang diferensya. Mga 30 lang. 30 kilos. Total value of seized dangerous drugs in billions of pesos. Ay, wala. Walang sinabi si Digong. Walang sinabi si Digong. Total street value ng drugs na huli ni PBBM under the PBBM administration. 31 billion pesos sa unang taon. Sa unang taon ni Digong, 19 billion. Partida, ang dami mong operation, so 80,000. Wala ka nga nahuhuling big fish. Walang kwenta yung drug war ni Digong. Sabi sa inyo failure yung drug war niya eh. Tingnan natin ilan patay. Wait, nakalista kaya dito. Dismantled high impact operations. Mas maraming high impact operations ngayon. Kaya mas maraming huli. Kasi mga kotsero, yung mga operations nung panahon ni Digong, small time, puro pusher. Ngayong panahon ni PBBM, puro mga big time ang nahuhuli. Kaya pala. It's a fail, guys. The number speaks for itself. Tingnan nyo na, ito pa lang Sa clandestine laboratories, warehouse, drug den, marijuana eradication, high volume of seizure, high impact operations na other. Ano yung other? What does that mean? Hindi classified, ganun. Hindi nyo alam kung anong klaseng operation yun. Pero high impact yun, ha? Pero hindi nyo alam kung ano. Ang dami 1,367. Kumpara mo sa 370 sa first year ni Digong. 1,367. Ano ba naman yan? More than double. 3 times. 3 times more. Tignan ba natin? May mga umiiyak dito ng mga DBS. Mag-iiyak kayo. Tatay Digong nyo, weak! Tingnan nyo naman. Ito pa lang. High value targets. Ay, nice high value targets. First year ni Digong, 2,883. Sa first year ni BBM, 5,137. Ibig sabihin, si Digong namili.
Namili ng huhulihin. Yung diferensya. The number speaks for itself. Weak! Duterte weak! Drug den maintainer 897. Ang dami. Arrest from high impact operations 2,933 sa Marcos admin. Ang dami. Lumamang lang si Digong sa leader or member of a drug group 391. Compared sa 44 ni PBBM nung kanyang unang termino. Pero, target listed personality, ibig sabihin yung mga identified na. O ito yung mga drug lord talaga to, na-imbestigahan na natin to. Wala nang question mark dito, etc. etc. 9 lang yung hinuli nila nung first year ni Digong. Si PBBM, 425 ang nahuli. John Lloyd, 7 na ngayon, 7 na ang standings. 7 na ang standings. Ang dami, oo, di ba? Sabi sa inyo mga kotsero the number speaks for itself. Oo, ganun lang kasimple yun. Ito, marijuana, pati sa vapes. Huli, pati vape, Vape shop. Duterte week. Ay, naku. Tapos pinapatay pa. Hindi nyo talaga mauhuli yan kasi pinapatay nyo di ba? Hindi. Pinapatay nyo So, 7 na ngayon. Ilang araw pa lang. 4 days. Diyos ko. Alam niyo mga kotsero, I don't have to reinforce pa the fact. Yung drug war ni Digong is really a failure. It's a massive failure. It is a failure of gargantuan scale. Massive. It's a really massive fail. It is what it is. Tapos happy pa yung mga Duterte Balahura supporters, no? Happy sila pag may pinapatay, happy sila ng alam niyo ako mga kotsero. Personally, pag namatay ang mga ganyan, yung mga drug lord, drug pusher, I won't bat an eyelash. Wala akong pake. Personally, I to some degree I feel that they deserve it. Kapag pag napatay sila sa mga enkwentro, etc. Basta legit na enkwentro hindi yung peke, yung mga iniimbento ng pulis nung panahon ng Tokhang. Yung legit na enkwentro. Some degree, I feel na deserve nila yan. But at the same time, parang paano mo masisiguro na number 1, mahuhuli mo yung big fish kung papatayin mo lahat ng mahuhuli mo, number 1. Number 2, it's not sustainable. Hindi mo masusustain yun Hindi mo masusustain yun. You're practically committing genocide. At ang hindi ko maintindihan doon, mga coach. Kasi ako mas gusto ko, although wala akong pakialam kung mamatay sila. Pero mas gusto ko na pinaghihirapan nila yung kanilang punishment. Hindi yung hindi yung ayokong pakulong. Nabisto na ako, ayokong pakulong. So, babariling ko kayo. Para patayin nyo na lang ako. Diba? Hindi man lang sila nahirapan. I would rather see them in jail. And really rot in jail. Hindi yung tulad na nangyari kala pangalan niya. Yung merong parang studio condominium sa loob ng kulungan. Huwag yung ganun. Parang awa nyo na. Huwag nyo naman pagmukhaing tanga mga Pilipino pagdating sa ganun, di ba? I would rather see them suffer than give them an easy way out.
So, ako lang yun. On a personal level. Pero, di ba? Let's allow due process to work. Let's allow the law to work for our benefit. Hindi na tayo wala na tayo sa panahon ng mga Romano. Na kapag may ginawa kang kalokohan, kahit patayin ka, okay lang. No, we are already in a civilized society. Sibilisado na tayo. Wala nang ganun. Hindi na dapat ganun mag-isip ang taong bayan. So mga kutsero, again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Giant Live. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?